Tuluyan pang lumakas itong si Bagyong Jenny sa mga nakaraang oras at kaninang alas 10 ng gabi huling namataan yung sentro ni Tropical Storm Jenny sa layong 915 kilometers silangan ng gitnang Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong trough o buntot ng bagyo ay kasalukuyan nakakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantalang itong southwest monsoon o hangin habagat naman ang dudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang areas ng southern Luzon, Visayas at itong western section ng Mindanao. Ano nga ba ang magiging galaw at lakas nitong si Bagyong Jenny sa mga susunod na araw? So simula ngayong gabi hanggang sa Lunes, magpapatuloy itong generally pa-northwestward o pahilagang kanlurang galaw ni Jenny sa karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa. Magpapatuloy yung northwestward na paggalaw nito at pagsapit naman ng Tuesday, bahagyang mag-iiba yung direksyong tatahakin ng bagyo. Magiging west-northwestward na yung paggalaw nitong si Jenny sa mga time period na ito at papalapit na ito sa ating area na tinatawag na Luzon Strait. And pagsapit naman ng Wednesday ay magiging westward na yung paggalaw nito. And from Wednesday evening to Thursday morning ay tatahakin nito ang Bashi Channel. Ito yung area na kung saan between southern portion ng Taiwan at ng Batanes Islands. Makikita natin dito sa ating track na saklaw pa rin o sakop pa rin ng confidence cone itong ilang areas ng extreme northern Luzon. So hindi pa rin natin tinatanggal yung tsansa ng landfall or close approach. Ito yung direktang pagtama sa kalupaan or bahagyang paglapit sa ating kalupaan sa extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Samantala, inaasahan natin na itong si Jenny, magpapatuloy yung steadily intensification nito or yung tuloy-tuloy na paglakas at posible nitong makamit ang severe tropical storm category bukas habang binabaybay nga nito ang karagatan sa silangan ng ating bansa. And by late Monday or Tuesday, makikita natin dito sa ating track, posibleng isa na itong ganap na typhoon sa mga oras na ito. At ano nga bang ating inaasahan na mga impacts o yung mga hazards sa dala nitong si Bagyong Jenny? At base sa ating forecast track, inaasahan natin ang malalakas sa pag-ulan or heavy rainfall sa ilang areas ng Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, pagsapit ng Wednesday or Thursday next week. And in addition sa mga malalakas sa pag-ulan na dala nitong si Bagyong Jenny, samantala sapagkat wala pa rin tayong pag-ulan na ngayong araw or for the next 24 hours na direktang dala ni Jenny, ito namang southwest monsoon o hangin habagat ang magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa for the next 3 days. So makikita natin dito sa ating table na ito. Starting bukas ng gabi hanggang sa Lunes ng gabi ay makakaranas tayo ng mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat o yung southwest monsoon na hinahatak nitong si Bagyong Jenny sa area ng Palawan. And mas matadagdagan pa yung mga areas na makakaranas ng malalakas sa pag-ulan. Starting Monday night to Tuesday night, itong northern portion ng Palawan, kasama na dyan ang Calamian at Cuyo Islands, pati na rin dito sa Occidental Mindoro, posible po tayong makaranas ng malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat. Ngayon pa nga lamang, itong areas nga ng southern Luzon, Visayas at ilang western sections ng Mindanao nakakaranas ng mga pag-ulan o yung mga kalat-kalat na pag-ulan na dala ng habagat. Kaya sa mga susunod na araw, especially sa mga areas na directly affected ng mga pag-ulan na dala ni Jenny, as well as itong mga areas na makakaranas ng heavy rainfall na dala ng habagat, maging handa at alerto po tayo sa mga banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga malalakas na hangin naman na dala nitong bagyo or yung mga severe winds. So ngayon, wala pa naman nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit as early as bukas ng gabi or sa Lunes, posible tayong magtaas ng wind signal sa ilang areas ng extreme northern Luzon in anticipation sa mga malalakas na hangin na dala ng papalapit na bagyo. Posibleng mas mapaaga ang issuance ng ating wind signal sa nabanggit na lugar kung may significant na pagbabago sa ating forecast scenario. Samantala, ito namang southwest monsoon habagat ay magdudulot rin ng pabugso-bugsong malalakas na hangin, especially nga sa ating mga baybayin at itong ating mga bulubunduking lugar. Starting tonight hanggang Lunes,
Itong mga areas ng Palawan, Romblon at Western Visayas, makaranas po tayo ng gusty conditions o malalakas na hangin at mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng pagbugso ng hangin pagsapit ng Martes. So itong mga areas ng Western Visayas, Mimaropa, sa Kabikulan at sa malaking bahagi pa ng Calabarzon, maging handa po tayo. Maging handa at alerto rin tayo sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ng habagat sa mga susunod na araw. Sa kalagayan naman ng ating karagatan or sa ating mga coastal waters, sa ngayon wala pa namang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan. Ngunit inasahan natin na pagsapit ng Lunes next week, itong si Jenny or itong si Bagyong Jenny ay magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga dagat baybayin ng extreme northern Luzon at itong northern portion ng mainland Cagayan. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot simula ngayon, especially on a Monday dahil ang inaasahan natin ang pagtaas ng ating mga alon sa mga susunod na araw. Kaya patuloy tayong umantabay sa mga updates sa pinapalabas ng Pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito.